Kani-kanyang pakulo ang mga taga-suporta ng matatakbong senador at party list representatives kasabay ng filing ng COC. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Habang papalapit ang huling araw ng pagsusumite ng Certificate of Candidacies ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections, papainit naman ng papainit ang suportang pinaramdam ng kani-kanilang mga taga-suporta. Katunayan, sa ikatlong araw ng filing, halos kaliwat kanan ang dagsa ng mga taga-suporta ng mga kakandidato sa Quirino Grandstand na nagsilbing staging area. Unang dumagsa ang mga taga-suporta ng FPJ Panday Bayanihan Party List na alas 7 pa lang ng umaga, pumorma na. Lalo naman silang ginanahan sa kanilang sigaw nang lumabas mula sa Manila Hotel si Senator Grace Poe para suportahan ang anak niyang si Brian Poe sa pagiging isa sa nominado ng partido. So sabi ko sa anak ko, gaya din ng sinabi ng nanay ko sa akin, pagbutihan mo at huwag mo kaming papahiyain. So ilang taon din naman nagtrabaho si Brian sa amin, kaya marami sa mga napasa naming batas sa tulong niya at saka hindi din niya kinalimutan na umikot at kausapin ang ating mga kababayan kung ano ang kanilang pangangailangan. Halos nagkasabay naman ang supporters ng FPJ Party List sa mga taga-suporta ng mga re-electionist na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at senatorial aspirant Philip Ipe Salvador. Pero imbis na magsalpukan, nagkaroon ng kanya-kanyang lugar ang mga taga-suporta. Nambigay pa ang supporters ni Go ng lugaw sa lahat. Nakaalerto naman agad ang mga polis at pati na rin ang MMDA para tiyakin na hindi lalagpas sa mga supporters sa lugar na itinalaga para sa kanila at hindi rin makakalapit sa Manila Hotel. Wala namang supporters na naging matigas ang ulo at sumunod agad sa mga otoridad. May pakiusap lang ang kapulisan. Pakikiusap tayo sa ating mga kasama, yung ating mga kababayan, na panatili natin maging maayos, maging ehemplo tayo, lalo na siyempre yung ating mga tumatakbo ng, at nagpapile ng ating kandidatura sa party list man o sa iba pang sangay. Bago naman maghain ng kandidatura, dumaan si Senator Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Dito, sinabi niya na sa ngayon, hindi siya sigurado kung sino ang maghahain ng kandidatura sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, we were hoping, until now, we were hoping na si Mayor Basti Duterte ay sasama sa amin. Hindi rin naman nakalimutan magpasalamat ni Senator Bongo sa kanyang mga taga-suporta. Dito ipinangako niya sa mga sumusuporta sa kanya na ipagpapatuloy pa rin niya ang mga programa ng nagdaang administrasyong Duterte. Naghayag rin siya ng suporta sa kasalukuyang administrasyon, lalo na sa mga programa nito para sa mga mahihirap. Patuloy kaming magsiservisyo sa inyo. Ipapakita namin kung ano yung ginawa namin sa nakaraang 5 taon. Dodoblehin pa namin ang aming pagsisikap. Pag mga programang pro-poor programs, susuportahan namin yan ni Bato. Hindi kami kumukontra basta makakatulong sa mga mahirap. Importante rito, maiahaw natin ang Pilipino. Pagkain, trabaho, at ako, inuuna ko talaga itong healthcare. Hanggang hapon naman, tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng pwesto ng mga taga-suporta ng iba't ibang party list. Tulad ng Health Workers Party List at pati na rin ang Ahon Mahirap Party List na sumusubok palang makapasok sa politika. Pinapayagan naman silang magdaos ng programa sa Quirino Grandstand sa panahon ng COC filing. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.